Sa mabuting balita ngayon, inihiwalay ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, aakyat tayo sa Jerusalem. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya, ang kanyang paghihirap, pagdurusa at kamatayan. Ngunit matatag pa rin siyang nagpatuloy. Ang landas ng kaligtasan na hindi landas ng kaginhawaan, kundi landas ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Mahalagang maunawaan natin na ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi lamang pagtanggap ng biyaya, kundi pagtanggap din ng krus. Hindi itinago na Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay magpapakahirap at mamamatay. Inihanda niya sila. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinapatibay tayo upang harapin ang mga pagsubok ng may tiwala. Ang mabuting balita ngayon ay nagtuturo sa atin na ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang krus. Ang paghihirap ay hindi tanda ng pagtalikod ng Diyos, kundi maaaring daan ng paglago ng ating pananampalataya. At sa likod ng krus ay may buhay na walang hanggan at tagumpay. Sa ating panahon ngayon, marami ang dumadaan sa pagod, kabiguan, problema sa pamilya, at pangamba sa kinabukasan. Minsan gusto nating umiwas sa hirap. Ngunit ang halimbawa ni Jesus ay paanyaya sa atin na harapin ang buhay ng may tapang at pagtitiwala sa Diyos. Ang ating Jerusalem ngayon ay maaaring mabigat na responsibilidad sa pamilya, suliranin sa trabaho, sa pag-aaral, sugat na natamo sa nakaraan, o kaya emosyonal na paghihirap. Kapag tinatanggap natin ito kasama si Kristo, nagkakaroon ng bagong kahulugan ng ating paghihirap. Hindi na ito basta pasanin, nagiging daan ito ng pag-ibig, paglago at pag-asa. Ang mabuting balita ngayon ay paalala sa atin na ang tunay na Kristiyano ay hindi tumatakas sa krus, kundi naglalakbay kasama sa Jesus na pasan ang krus. Naway sa bawat pagsubok sa buhay, maalala natin na may Diyos na nauuna sa atin sa daan. At kung siya ay nagtagumpay sa krus, tayo rin ay magtatagumpay kasama siya sa daan.